Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa Gender and Development at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hanny Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Sharon. Hapon din. Siyempre, sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon sa ating live stream. Sa Facebook page po yan ng Philippine Commission on Women at Radio Magazine. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga nakikinig. And syempre sa iyo, Miss Honey. And syempre sa ating guest na nandito, live na live. Mamaya yan siya natin mapapakinggan. And also sa lahat na bumubuo ng ating programa ngayon. Na-miss kita, Miss Honey. At syempre, sa ating team, at sa itong buong programa, parang for ilang episodes, wala ako. Medyo matagal kang nawala. Welcome back, Miss Sharon. Gaya nga ng aking nabanggit, patuloy pa rin napapakinggan ang ating ang Tinig ng Kababaihan sa Radio Magazine 1278 AM tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din po tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 AM tuwing Sabado po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin tayo, Miss Honey, sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox. In short, Miss Sharon at mga ka-TNK, we are everywhere. Kaya kung nasaan man po kayo, may access kayo sa Tinig ng Kababaihan at may platform po tayo upang mapakinggan ang boses nating mga kababaihan. Dahil ito na nga ang era kung saan mayroon tayong puwang at oportunidad na makamit ang dati ay mithiin lamang natin. Oo, kaya tama yung sinabi mo, Miss Honey, we are everywhere. International na rin tayo, di ba? Yes. Sa iba-ibang naabot ng ating mga social media pages, no? At Miss Honey, dahil ngayon ay marami ng proyekto, programa, polisiya, at higit sa lahat may mga batas na tayo na nagpoprotekta sa ating karapatang pantao. Kaya hindi na ito ang panahon na pwede tayong sabihan ng babae ka lang. Dahil nga bilang mga babae, tayo ay mayroon ding mga karapatan na dapat irespeto, protektahan at tuparin ng Estado at ng lipunan. Hindi dapat na isang tatabi ang ating mga issues, bagkus ay tinututukan para hindi tayo mapag-iwanan sa pambansang kaunlaran. Yes. Ika nga, Miss Sharon, di ba sa wikang Ingles, no one left behind. Yes. I strongly agree, Miss Honey. Kaya naman kahit noong unang panahon ay may mga bayaning babae na nakikipaglaban na para sa ating karapatan at kalayaan. Ayan ako. Salamat, Miss Sharon, sa pa-introduction mo sa ating history lesson. Parang bayani ang dahil yan, alam mo ba, isa rin sa pinagdiriwang kasi, di ba, ngayong buwan ng Agosto, yung buwan ng kasaysayan. Ayon nga po sa Proclamation number 339 Series of 2012, ginugunita rin natin ngayong buwan ang buwan ng kasaysayan na dati kasi lang to parang History Week. Tapos naging History Month na siya. Pero 'di ba parang etong August din which is 'di ba last Friday ay napag-usapan niyo naman yung wika o buwan ng wika. Buwan ng wikang pambansa. Kasi nga August is buwan ng wikang pambansa. Ayan. At may kinalaman din yung ating featured God work, no? Dahil napag-usapan natin yung kasaysayan, may kinalaman dyan ang ating featured God work para sa linggong ito. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work,
Hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Ayan, inilunsad ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang Kababaihan, Oryang at 50 Women Talks. Ayan, Kababaihan, Oryang at 50 Women Talks noong August 11 sa makasaysayang Metropolitan Theater bilang opisyal na programa ng ika-150 kaarawan ni Gregoria de Jesus. Daan-daang kababaihan ang nagtungo sa nasabing pagdiriwang. Nakiisa ang mga kilalang personalidad tulad ni na Dr. Dolores Ramirez, isang national scientist ng Pilipinas, PCW Commissioner at NCCA Dangal ng Kasaysayang Lokal Awardee Dr. Maria Luisa Camagay, social media educational and content creator Mona Mighty Magulang Magnovelus at Dr. Christina Lim Yuzon, Pangulo ng Girl Scouts of the Philippines at tagapagtatag ng Museo ng mga Bata. Kasama nila ang NHCP sa pagtalakay kung paano nilabanan, binigyang kahulugan at ipinagtanggol ng mga babaeng Pilipino ang kasaysayan, dangal at kalayaan ng ating bayan. Dumala rin sa pagdiriwang si Mr. Victorino Mapa Manalo, tagapangulo ng NCCA, habang si Miss Gina Batuhan, pinuno ng Historical Sites and Education Division, ang kumatawan sa NHCP. Nagbigay din ng mensahe si Miss Maria Paz Nakpil Santos Viola, isang descendant. Uy, may descendant pala, si Gregoria de Jesus. Tungkol sa katatagang ipinakita ng kanyang dakilang ninuno at kung paano siya patuloy na nananahan sa puso ng bawat Pilipino. Kaya naman sa ating mga kapwa Godvocates na nakiisa sa Kababaihan, Oryang at 150 Women Talks, good job po sa inyong God work. Yes, good job po and kami po sa Tinig ng Kababaihan ay nagpapasalamat sa legacy na iniwan ni Gregoria de Jesus, ang ating isa sa ating mga bayani at lahat po ng ating mga bayani. Yan, that's true, Miss Sharon. No? At bukod nga po doon sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto, extra special din syempre sa atin, sa TNK, ang linggong ito dahil ipinagdiriwang din po natin ang 16th, ika-16 na anibersaryo ng Magna Carta of Women. Kaya naman, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question para sa linggong ito. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, 16 na taon na po mula nang maipasa ang Magna Carta of Women noong 2009. Sa pagdiriwang ng anibersaryong ito, gusto naming malaman. Ito po ang tanong. Ano ang mga benepisyo at mga pagbabago ang pinakatumatak sa inyo? Yan po ang inyong pupusuan. Nakapost na po yan. Yung tanong na po yan sa PCW Facebook page kung saan pwede kayo mag-comment o mag-message. Maaari rin kayo mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang mga numero 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Ayan, mag-comment po kayo mga ka-TNK at babasahin natin ang inyong mga insights mamaya bago matapos ang ating programa. At dahil nga po, anniversary ng Magna Carta of Women, hinihikayat namin kayo na gamitin ang ating
profile frame at ang official hashtag na MCW@16. At upang mas maunawaan pa nga po natin kung ano nga ba ang MCW o Magna Carta of Women at ang mga pagbabagong naidulot nito sa mga kababaihang Pilipino, may makakasama tayo na isang kapwa Juana at kapwa advocate natin na mula mismo sa Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Bibitinin muna namin kayo. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Welcome back po sa ating programa dahil nga po ipinagdiriwang natin ng anniversary ng Magna Carta of Women. Ang ating episode ngayong hapon ay pinamagatang Ako, Tayo at ang Magna Carta of Women. And of course, Miss Sharon, it is my honor to welcome dito sa ating studio our very own. Siya po ang Attorney 3 ng Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division, napakahaba ng pangalan, o PDP-MED for short, ng Philippine Commission on Women. Walang iba kung hindi si, mahaba rin ang pangalan, Attorney Maria Sofia Isabela P. De Castro, or Attorney P, para mas umikli. Magandang hapon, Attorney P. Magandang hapon po, Miss Honey and Miss Sharon. Thank you po ulit sa pag-invite po sa akin dito. Okay. Attorney P for Attorney P yan, po. Kaya baka magtaka, bakit middle initial ba yun? Attorney Pia. Pia. Okay, welcome po, Attorney P, sa ating programa. Para sa ating mga ka-TNK na ngayon lang nakarinig ng batas na ito. Although, syempre, 16 years na to. At ina-assume na alam na nila. Pero po, sa simpleng paliwanag po, ano po ang Magna Carta of Women or Republic Act 9710? Okay po. So, ang Republic Act 9710 or ang Magna Carta of Women ay isang komprehensibong batas or comprehensive law para sa mga karapatan ng kababaihan. Layunin po nito na alisin lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa kababaihan sa pamagitan ng pagrespeto, pagbibigay ng proteksyon at pagtupad sa karapatan ng mga kababaihan, lalo na po yung mga kabilang sa mga marginalized sector. Lahat po ng karapatan na nasa Philippine Constitution at yung ating mga recognized international commitments, lalo na po yung
Ito po yung local translation ng ating UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or ang UN CEDAW, kung saan po ang Pilipinas ay state party since 1981. Nakapaloob po ito sa Magna Carta of Women. Kasama po sa mga karapatan na pinoprotektahan under the law is yung protection po ng mga kababaihan pagdating sa all forms of violence or karahasan, proteksyon at seguridad po pagdating sa mga disasters, calamities at iba pa pong mga crisis situations. Binibigyan din po dito ang partisipasyon at representasyon ng mga kababaihan sa lahat ng aspeto pagdating po sa social, political, economic, and even cultural life. Pantay na access at pagtanggal ng diskriminasyon po laban sa kababaihan pagdating sa education, training, and scholarships. Pinagbabawal din po ang diskriminasyon sa employment, lalo na po sa larangan ng military, police, and other similar services. Binibigyan din po ang mga kababaihan ng access sa comprehensive health services. At nandito rin po yung mga karapatan na may kinalaman sa marriage at family relations. Kumbaga po, ang MCW po ay yung pangunahing batas para sa equal rights, opportunities, and protection ng kababaihan sa Pilipinas. Ayun. Talagang comprehensive. Comprehensive talaga. Siksik na siksik sa pero laman. Pero ang maganda kasi yan, yung kapag inisa-isa mo yung mga sinabi niya, marami pang mga sub Ayan. Attorney P, ano naman po yung pangunahing role o papel na ginagampanan ng Philippine Commission on Women sa pagpapatupad ng batas nito? At siguro po, bukod sa PCW, ano pa ba yung ibang role ng ibang ahensya naman ng pamahalaan? Bali, ang Philippine Commission on Women or ang PCW po ang lead agency sa pagpapatupad ng Magna Carta of Women. Kumbaga tayo po yung gender equality coach ng buong gobyerno. Ginagabayan po natin ang mga ahensya at LGUs na nagbibigay din po tayo ng mga policy advice. Tinitiyak po natin na meron silang malinaw na plano at pondo para po sa mga programa para sa kababaihan. Gaya nga po ng sabi nyo, hindi lang po ang PCW ang may trabaho nito. Lahat po ng national government agencies, even po ang government-owned controlled corporations, ang local government units at ang mga state universities and colleges ay may responsibilidad po na i-mainstream ang gender sa kanilang plano, budget, and mga services. Ibig sabihin po, lagi po dapat kino-consider ang pangangailangan ng mga kababaihan pagdating po sa mga programs, activities, and projects nila. At syempre po, nandyan po ang ating Commission on Human Rights. Sila po ang Gender and Development Ombudsman under the law. Sila po ang tumatanggap at nag-iimbestiga ng mga reklamo kapag may lumabag po sa Magna Carta of Women. Ayun. Paano po tinitiyak ng PCW na tumutupad ang ating mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa mga provision nga po ng MCW? Okay po. So, karaniwan po kasi nating hamon or challenges po sa pagpapatupad ng MCW, yung kakulangan sa kaalaman at kasanayan pagdating sa gender mainstreaming, yung limitadong pondo para sa mga GAD programs, mababang priority pagdating sa gender issues, at kulang po tayo sa datos para masukat po kung effective po ba talaga ang mga programa. So, sa pagtugon po nito, ang PCW po at ang DILG ay naglabas po ng mga standards at guidelines, katulad na lang po ng Implementing Rules and Regulations ng Magna Carta of Women, Gender Mainstreaming Evaluation Framework, GAD Planning and Budgeting Handbook, at pinapalakas din po natin ang ating mga regional GAD committees at GAD local learning hubs para maipakalat po natin at maireplicate yung mga best practices sa grassroots. At nakikipagtulungan din po tayo sa mga civil society organizations at development partners para madagdagan po yung resources at expertise natin. At bukod po dito, nire-review din po natin yung mga GAD plans and budgets, pati na rin po ang mga GAD accomplishment reports ng mga ahensya at mga LGUs. Naglalabas po tayo ng mga policy advisories kung meron pong kulang or dapat pa pong ayusin. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa Commission on Audit para matiyak po na wasto po yung paggamit ng GAD funds, at nagbibigay din po tayo ng mga trainings and technical assistance para mapahusay ang mga GAD plans and budgets. Na-mention nyo, Attorney P, meron pong mga libro o handbook ba na publicized na ng PCW po ba ang nag-ano nito? Yes po, available po siya sa website po ng PCW at sa GAD Library. Hindi po siya physical na handbook.
Meron din pong physical na makukuha din po sa Philippine Commission on Women. Nabibili po ba ito na pwedeng bumili ang bawat ahensya? For free po siya. Okay. Yes po. Pwede ba kaming humingi? Yes po. Mag-request lang po tayo sa library. And if ever man po na out of print, yan nga, meron tayong mga electronic copies. And if you need more copies, we also provide, di ba, Attorney P, yung parang digital file para pwedeng i-reprint ng mga agencies and LGUs ng maramihan para sa kanilang mga empleyado, halimbawa. Ayan. Okay. Attorney P, nabanggit mo kasi yung yung hindi lang PCW, kundi buong gobyerno, lahat ng ahensya, pati mga LGUs ay nagpapatupad ng mga programa. Meron na po ba tayong mga halimbawa para sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, mga example naman po ng program na talagang nakatulong sa mga kababaihan sa grassroots level, na talagang naipatupad sa tulong po ng Magna Carta of Women? Yes po. So, sa tulong po ng Magna Carta of Women, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang programa at serbisyo para sa mga kababaihan. Nandyan po ang ating Violence Against Women Desk sa lahat ng mga barangay, na kung saan maaari pong lumapit ang mga kababaihan na nakakaranas ng karahasan. May mga trained personnel po tayo dito na handang tumulong mula sa pag-issue po ng Barangay Protection Order hanggang sa pag-refer sa tamang ahensya. Meron din pong mga livelihood at social protection programs mula sa DSWD, yung Sustainable Livelihood Program at 4Ps po na nagbibigay dagdag kita at suporta, particularly po sa mga kababaihan na nasa mahihirap na komunidad. Para naman po sa mga kababaihan sa rural areas, lalo na po yung sa agrarian reform beneficiaries, may mga pautang at credit facilities po mula sa Department of Agrarian Reform para suportahan ang kanilang kabuhayan at papalago ng mga ani or negosyo. At tuwing meron naman din po tayong mga national campaigns katulad po nung 18-day campaign to end vow, katulong po natin dyan ng LGUs at ang iba pang mga ahensya para umabot po ang ating mensahe sa kahit sa pinakamalalayong lugar po. Paano po naman yung tinutugunan ng Magna Carta of Women ang mga pangangailangan ng mga kababaihang kabilang sa marginalized sectors tulad ng indigenous women, persons with disabilities, solo mothers, at girl children? Sa Magna Carta of Women po natin, ginagarantiya po ang mga karapatan po nila. Sa indigenous women po, may protection po sa kanilang cultural integrity, access sa ancestral domains, at partisipasyon sa decision-making sa kanilang komunidad. Sa ilalim po ng National Commission on Indigenous Peoples, may mga programs po sila katulad ng Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plans, kung saan isinasaalang-alang din po nila ang gender needs ng mga kababaihan ng IP communities. Ang PWDs naman po, may mga access sa education, kabuhayan at social protection na akma po sa kanilang kakayanan at pangangailangan. Halimbawa po sa tulong po ng DOLE Integrated Livelihood Program, na bibigyan po sila ng trabaho at skills training. Mas pinadali din po ang access sa livelihood assistance, healthcare at educational benefits para sa mga solo mothers at sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng DSWD Sustainable Livelihood Program at health coverage sa PhilHealth. Meron din pong protection under the MCW laban sa abuse at exploitation, at ginagarantiya din po ang access sa education at health services ng mga girl children. Halimbawa po sa DepEd, meron pong alternative learning system, at yung DSWD 4P, sinisiguro po natin na nagpapatuloy po sila sa pag-aaral. So, tinutugunan po ng MCW yung kanilang pangangailangan, pagbibigay po ng mandato sa mga ahensya at LGUs na maggawa po ng mga targeted programs or inclusive policies para po sa kanila. Okay. Follow up lang Ms. Honey. Paki-mention po uli, Attorney P, yung edad ng mga anak pagdating sa solo parents para makonsider yung isang mother na siya ay solo parent. Below 18 years old po, or pwede rin naman pong 18 years old and above, depende po sa mental capacity po. Yun po siya. Okay. Parang yung considered, yung definition natin ng children. Yes. Pero pag kunyari may trabaho na, hindi na solo parent yung mother. Ganun po ba? Paano pong may trabaho? Kunyari yung anak. Yes, kasi nga 18 below. Diba? Pero kung, well, unless siya, yung parang child na may permit to work.
Yung mga artista, yung mga batang artista. Considered diba? solo mothers pa rin naman po sila. Mga ganon. So, depende sa situation. But generally, yun ating definition ng children. Ayun, sabi nga, solo mother pa rin, pero hindi nasakop ng benepisyo ng batas. Thank you. Ayan. So, maraming salamat po, Attorney P, sa inyong mga ibinahagi tungkol sa Magna Carta of Women. Pero bago tayo mag-break, batiin lang natin yung mga nakatutok sa atin online. Hello kay Bea Asansa, Ago Orsilia, si Mildred Coral, si Sean Kyle Flores, mula pa to sa Angeles City, Pampanga. Si Jonalyn Lagmay, hello daw, happy sweet 16th anniversary daw sa MCW, watching from Dasmariñas, Cavite. Ayan. And ito, malayo to, si Gregory Magbanwa mula sa Cagayan de Oro City. Wow. Ayan, wag po kayong bibitiw, tutok lang po kayo dito sa ating programa. Magbabalik po ang tinig ng kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Game 1, 2, and Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kasama pa rin po natin live na live dito po sa ating studio si Attorney 3 ng Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division o PDP-MED ng Philippine Commission on Women. Walang iba po kundi si Attorney Maria Sofia Isabela P. De Castro o Attorney P for short. Ayan. Ayan. Talagang haba. No? Oo nga. Attorney P. Ayan. After, di ba, 2009 nung napasa yung Magna Carta of Women, no? Tapos after that, maraming mga iba pang batas na lumabas, like yung Expanded Maternity Leave Law, Safe Spaces Act, yung Anti-Child Marriage Law, and even yung amendment ng ating Anti-Trafficking in Person. Sa paanong paraan po nakatulong yung Magna Carta of Women para sa mga revision ng batas na ito at pag-introduce din ng mga bagong batas? Oo. So, ang Magna Carta of Women po ang nagbigay daan po para po sa pag-amyenda ng mga batas at paggawa po ng mga bagong batas para siguraduhin na pantay ang karapatan ng mga at proteksyon ng mga kababaihan. So mula po sa provision ng MCW na nagagarantiya ng maternal health, inaipasa po ang Expanded Maternity Leave Law kung saan nagbibigay ng 100 days paid maternity leave at dagdag na benepisyo po para sa solo mothers. At pero 105, 105 days. Before ba, nung hindi pa to na-amend, ilan po ba ang? Kung tama po yung pagkakaalala ko, for normal delivery po is 90 days, for CS po is 60 days. So, dati po may pagkakaiba po, depende po sa delivery po. Ngayon po, regardless of the type of delivery, normal or cesarean, 100 days paid maternity leave. 105 days. 105. Yes. And dahil din po sa MCW, yung panawagan po na wakasan lahat ng anyo ng karahasan, na isabatas din po ang
Safe Spaces Act para magbigay ng malinaw na protection po laban sa harassment, hindi lang po sa public spaces, kundi pati rin po sa mga opisina, sa schools, at pati na rin po online. And nung nagkaroon po tayo ng MCW, nagkaroon po ng anti-child marriage law para ipagbawal ang child marriage at protektahan ang mga batang kababaihan. Mula din po sa provision ng MCW, laban naman po sa exploitasyon, mas pinalakas po natin yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Kabilang na po dito yung mahigpit na aksyon kontra online trafficking. Yun po yung nabago. Examples. No? Kasi natandaan, tama no, yung dati may night work prohibition din sa mga kababaihan, tapos na-repeal, natanggal na yung batas na yun. Sa tulog, isa yun sa na-identify, di ba, Attorney P, sa implementing rules ng Magna Carta of Women. Ayan. Okay. Paano po naman, Attorney P, isinasaalang-alang ang gender mainstreaming strategy at gender and development o GAD budget bilang instrumento sa pagpapatupad ng MCW? So, ang GAD budget po ay isang mahalagang instrumento po yan para maipatupad po ang Magna Carta of Women. So, sa ilalim po ng MCW at mga kaugnay na rin po ng mga issuances, obligado po ang lahat ng national government agencies, GOCCs, LGUs at SUCs or state universities and colleges na maglaan ng hindi bababa sa 5% ng kanilang total budget para sa GAD programs, projects, and activities. So, hindi lamang po ito simpleng pondo. Ito po ay garantiya na may sapat at malinaw na resources para sa mga programang tumutugon sa mga kababaihan, gaya na lang po ng mga livelihood assistance, protection services, gender sensitivity, training, health programs at crisis support. So, epektibo po ito kung tama po ang paggamit po natin at may maayos po na monitoring. Kaya napakahalaga po nung pag-review ng GAD plans and budgets at GAD accomplishment reports at saka yung pag-audit po ng Commission on Audit para masiguro po na ang mga pondo po ay napupunta dun sa mga programa na tunay na may epektibo po para sa mga kababaihan at hindi lang po siya compliance. Na-mention niyo po ang COA. Parang naano sa amin kasi parang lumagpas kami, yung GAD plan and budget namin ay umano sa 7%. Sabi niya sabi ng COA hindi daw dapat 5% lang. Hindi po. Ang nakasaad po sa batas ay minimum po ang 5%. So, pwede po kahit po 100% po ng budget ng ahensya ay gamitin po. Di mali ang COA. Baka sa interpretation, I think ito ng mga mukhang kailangan lang ipaliwanag ng mainam doon sa auditors. Kasi minsan nagkakaiba-iba ng intindi. Akala ko, di ba, minimum of 5%. Sabi niya, hindi po, kailangan 5% lang ang gagastusin yung budget. Baka bago pa pwede lang po tayong lumagpas sa 5% or kahit yung buong budget po ng ahensya ay pwede pong gamitin for GAD programs. Kasi even COA, kaya nga sila naging gold awardee sa ating Gantimpala. Sila sa 5%. Nagpas sila sa 5%. Hindi alam nung particular. Baka bago pa lang. Yes. Ayan. So, ayan po. Before ko itanong yung next question ko, ayan, nagpapabati lang. Hello, happy 16th anniversary daw sa MCW. Mula kay Chari. Hello, Chari. From what, ano yan, please? Mula to sa aming admin and finance. Okay. Parang nanonood sila ngayon sa TV. Lahat sila. Okay. And nanonood din po sa atin online ng aming former Executive Director, Emeline L. Verzosa. Ayan. Hello, Ma'am Mien. Siya po ang ating Executive Director nung time na nilalabi at hanggang pumasa ang Magna Carta of Women. So, isa rin siya sa mga godmothers behind the MCW. At makiki-shout out na rin ako sa aming head ng research division, si Sir George Arsenio, na nanonood din online. Hello, Sir George. Hiling ng kababaihan. Hello. Ayan. Attorney P, next question. Kung may kababaihang nakakaranas po ng diskriminasyon o paglabag sa kanilang karapatan, saan po sila maaaring lumapit at ano po yung mga steps na dapat nilang gawin?
Ayan po. Marami po silang pwedeng lapitan. Depende po yan sa uri po ng kaso. No? So, pwede po silang magsumbong sa Women and Children Protection Desk ng PNP para po sa mga kaso ng violence and harassment. Maaari din pong lumapit sa mga VAU desk sa bawat barangay na handang tumanggap ng mga reklamo at magbigay ng referral sa tamang ahensya. Pwede rin po tayong lumapit sa DSWD for psychosocial support or shelter. Pwede rin po sa Public Attorney's Office para sa libreng legal assistance. Para naman po sa mga diskriminasyon o harassment sa workplace or sa school, meron pong legal requirement ang bawat opisina, kumpanya at eskwelahan na dapat meron po silang Committee on Decorum and Investigation or CODI na tumututok po sa mga reklamo ng sexual harassment at iba pa pong gender-based violations. Na pwede rin pong magreklamo diretso sa DOLE or sa Civil Service Commission, depende po kung private or public sector. Maaari din po tayong lumapit sa DepEd or sa TESDA para po sa mga diskriminasyon at harassment sa schools and training institutions. Kung meron naman pong paglabag ang mga ahensya ng gobyerno sa MCW or meron pong hindi nagbigay ng aksyon, maaari po tayong lumapit sa Commission on Human Rights. Gaya po ng sabi ko kanina, sila po ang ating gender ombud under the law. Pwede po tayong mag-file ng reklamo sa kanilang opisina in person. Pwede rin po sa pamamagitan ng email or sa kanilang mga social media accounts. Pwede rin po tayong lumapit sa Philippine Commission on Women para sa guidance at sa referral. Siguraduhin lang po natin na isulat po natin o idokumento natin yung insidente. Mahalaga po yung oras, yung petsa, yung lugar at iba pa pong detalye. Mag-secure po tayo ng mga ebidensya, gaya na lang po ng mga litrato, screenshots or medical report. At lumapit po tayo agad sa mga kinauukulan. Humingi rin po tayo ng tulong sa pamilya, sa mga kaibigan, even po sa mga women's groups para sa emotional at legal support. Ang mahalaga po is agad po tayong kumilos, wag po tayong mahihiya na humingi po ng tulong. Marami pong mekanismo ang available po under sa mga batas po natin at marami rin pong institution na handang magbigay po ng protection at suporta sa mga kababaihan. Tanungin ko, follow-up question uli, Attorney P. Pero although ito ay medyo on the side of the LGBTQIA, kasi meron kaming trainee dito, pag transgender, nagsusuot ba siya ng pambabae? Pumasok siya sa CR ng babae, kasi dalawa lang ang namin, male and female. Tapos ay siguro yung nadatnan niya ng mga babae na parang naasiwa or something. Sabi nga namin, dun ka na lang, parang inano siya na mag-CR na lang dun sa yung sa amin sa research na siya lang. Siya lang mag-isa. Kasi baka, di ba, hindi mo maano na yung ibang mga babae medyo asiwa. Sabi naman nga nung paano naman po ako pupunta sa male na CR? Kasi na siya Naka-dress. Diba? Ano po ang masasuggest nyo? Kumbaga, hindi ba kami sumusunod sa Magna Carta of Women pagdating sa inclusive na hindi magdi-discriminate kami sa mga ganon na kailangan lahat. Hindi namin maano kasi paano naman yung magiging feeling ng ibang mga babae na hindi sanay. Yes po. Sa ngayon po kasi wala pa po tayong comprehensive na anti-discrimination law. So sa ngayon po ini-encourage po natin ang mga ahensya na magkaroon po ng polisiya para po dyan or magkaroon po ng sarili pong restroom para sa LGBTQIA din po. Kaya kailangan patayo pala kami ng Or gaya nga nung nabanggit mo kasi may CR na common for all. Pero ikaw lang mag-isa sa loob. Diba? Parang walang pakialamanan ko anong suot ko. Kasi mag-isa naman ako doon diba? Yes. So maganda rin yung mga ganong magpatayo ng ganon. Na siya lang for one lang. And in fairness, maraming mga, even private institutions, hindi lang sa government. Na-observe ko yan pag nag-ikot-ikot. Even sa airport, recently galing ako sa NAIA, Terminal 1. Meron na silang ang tawag na all-gender restroom. Yes po. So, yun nga, tulad nung na-describe mo, Miss Sharon, na may CR na siya lang mag-isa yung nasa loob. So, kahit sino pwedeng pumasok doon. And syempre, dapat inclusive pa rin pati sa mga taong may kapansanan. Yes, mga senior kasi citizen. syempre mas kailangan nila yung may mga hawakan, mas maluwag yung space, yung gano'n. Okay.
Maraming salamat. Ayan. At syempre sa inyong pananaw, Attorney P pa rin, ano pa po ang mga kailangang batas o reforma upang makamit natin ang tunay na pagkakapantay-pantay, hindi lamang sa batas kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Although syempre hindi natin, kumbaga life is not fair, di ba? Talagang hindi talaga siya papantay. We are hoping na maging pantay, pero at least kahit kumaunti man lang na pumantay ng mga lalaki at mga babae. Ano po ang kailangan pa mga batas? Actually, marami na po tayong batas para sa kababaihan. Pero marami pa rin po kasing challenges. Marami pa pong kulang para tuluyan pong maisulong ang gender equality at women empowerment. Sa pag-usbong lang po ng teknolohiya, kailangan po natin ng mga mas matibay na batas po laban sa online gender-based violence. Kabilang na rin po yung pag-amyenda sa VAUSI Law para malinaw po na masaklaw ang online forms of abuse. Dapat din po natin palakasin ng ating anti-rape law para sa pamamagitan po ng pagtutok sa konsepto ng lack of consent bilang batayan ng krimen. Ayun po, kailangan din po nating isulong ang pagpasa ng comprehensive anti-discrimination law at mga batas po na magbibigay ng mas malawak na protection sa women human rights defenders, sa mga internally displaced persons at mga tao pong nasa conflict-afflicted areas. Dapat din po natin actually alisin yung gender bias, adultery, and concubinage. Kailangan nating suriin or kung kinakailangan, i-repeal yung mga provision sa Family Code, sa Revised Penal Code, at iba pa pong mga batas na may diskriminasyon laban sa kababaihan. At isulong din po natin yung pagbabalik or yung reinstitution ng divorce law bilang mahalagang karapatan ng kababaihan. Pero aside po dun sa mga batas na ito, maganda rin po kung magkaroon tayo ng maayos na social protection at economic empowerment programs para po sa mga informal workers and unpaid care workers na karamihan ay kababaihan. At dapat din po natin pagdibayin yung mga mekanismo natin pagdating sa gender responsive budgeting and audit para sigurado po na may sapat po na pondo at tama ang paggamit po nito. At mahalaga rin po na mas maging maayos po ang ating data collection para magkaroon ng updated, sex-desegregated at intersectional data na magsisilbing matibay na basehan sa mga polisiya. Ayan. Salamat po, Attorney P, sa inyong mga naging tugon. Ayan, bago tayo dumako doon sa ating doon sa ating sa TNK, babasahin ko lang yun nasa comment section kasi may nagtatanong kung maaari raw bang malaman kung paano naman makakatulong at makikinabang ang mga solo parent na lalaki. Pero may sumagot din. Ang sabi daw, yung solo parent law ay covered ang pareho, lalaki o babae, ay covered ng ating solo parent law. Ayan. Magandang tanong yun. So, yan. Ngayon naman, balikan, applicable sa to all. Walang naiiwan. Sinabi mo true. kanina. Kasi kung lalaki, nandun sa tatay, yung bata, at siya yung kumakalinga sa bata mag-isa at nagtataguyod sa bata. So, siya yung solo parent, hindi yung nanay. Ayan. So, balikan na po natin yung ating hashtag sa TNK kanina. Tinanong po natin sila kung ano po ba yung kung ano yung naramdaman nila yung mula nung maipasa yung Magna Carta of Women noong 2009, ano yung mga benepisyo at mga pagbabago na pinakatumatak sa ating mga ka-TNK. Narito na po ang kanilang mga insights. Ito po kay Racel Lea Valo. Ang sabi po niya, mas ramdam na may boses at proteksyon tayong mga babae. Ayan. Sabi naman po ni Queenie Rose Atip, dahil sa pagkakatatag ng Magna Carta of Women, mas nabigyan ng pansin at ang mga karapatan at kailangan ng mga kababaihan, lalo na sa proteksyon at suportang kinakailangan nila laban sa diskriminasyon, pang-aabuso at mababang antas sa lipunan. At ito naman po ang sinabi ni Sean Kyle Flores, Attorney P, malaki ang naging epekto ng Magna Carta of Women sa pananaw ng kababaihan tungkol sa pantay na karapatan. Mas naging malinaw ang kahalagahan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa kababaihan sa trabaho, edukasyon at kaligtasan. Nakita rin natin kung paano nito pinalalakas ang boses ng kababaihan sa komunidad
at pamilya na sa huli ay nakabuti rin para sa buong lipunan. Ayan, salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights. Attorney P, ano naman po ang masasabi ninyo? Comment nyo. Sa insights ng ating mga ka-TNK. Natuwa po ako dun sa mga insights kasi nakita ko po na alam po nila yung mga karapatan po ng mga kababaihan. And even I assume si Sean Kyle Flores ay mukhang lalaki to, no? Ano naman ba? Hindi natin sure. Kasi Oo, medyo we're not nakakalito na yung mga sure. pangalan. Pero hindi natin pero sure. isa ito sa masugid nating taga-subaybay dito Tsaka lagi sa siya TNK. At sa Radyo Magazine actually. Correct. Follower talaga natin si Sean Kyle Flores mula sa Pampanga. Shout out kay Sean Kyle Flores. Ayan, salamat po. Attorney P, naku, ang bilis talaga ng ating oras. Ngunit bago po tayo magtapos, yan, hindi ka pa namin pakakawalan. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan kasama si Attorney P. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Bigilang pagtatapos sa ating episode na pinamagatang Ako, Tayo at ang Magna Carta of Women, kasama pa rin po natin si Attorney Maria Sofia Isabella P. De Castro o Attorney P ng Philippine Commission on Women. At para po sa ating huling tanong, last question, bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng MCW o Magna Carta of Women, ano naman po, Attorney P, ang magagawa ng ating mga ka-TNK, yung ating mga manonood, at even yung mga ordinary citizens, di ba, mamamayan, lalo na yung mga kababaihan sa komunidad, para suportahan ang pagpapatupad ng batas na ito? Ayan po, perfect opportunity po itong ating anibersaryo ng MCW para po tayo ay mas maging involved. Tandaan po natin na ang Magna Carta of Women ay para sa ating lahat. Kaya po, inaanyayahan po ang mga kababaihan. Pwede po kayong sumali sa mga community activities. Importante po na alamin at i-share po natin ang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan. Makiisa po tayo sa mga programa para sa kababaihan. At syempre,
syempre, anyayahan din po natin yung mga kalalakihan na mag-join din po sila. Kasi kahit yung simpleng pagtindig po laban sa diskriminasyon or yung pagsuporta po natin sa kapwa kababaihan, napakalaking tulong po nun, napakalaking ambag po nun. Tandaan po natin na ang pagpapatupad po ng batas ay mas mabilis po at mas epektibo kapag alam natin ang ating karapatan. Ayan. Well said, Attorney P. Ayan, mga ka-TNK, narinig nga po natin ang tinig ni Attorney Maria Sofia Isabela P. De Castro, Attorney 3 ng Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division o PDP-MED ng Philippine Commission on Women. Samantala, para naman po sa ating bulletin board, Ms. Sharon? Yes, ongoing na po ang application para sa GAD Timpala for Outstanding Gender-Responsive State Universities and Colleges. Sa clown ng award na ito ang GAD-related initiatives ng mga SUCs mula sa 2022 hanggang 2024. Maaring isaalang-alang din ang mga programang ipinatupad bago ang petsang ito kung patuloy pa rin o aktibong isinasagawa ang mga naturang programa. Upang maging kwalipikado ang mga SUCs ay dapat po na-endorse ang GPB o mga GPBs o GAD Plan and Budget para sa fiscal year 2023 at fiscal year 2024 at naisumite po ang GAD Plan and Budget para sa fiscal year 2025. Dapat din po naisumite ang GAD Accomplishment Reports para sa fiscal years 2022, 2023 at 2024. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na ipakita ang natatanging GAD efforts ng inyong SUCs. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PCW GAD Timpala Secretariat sa gantimpala at pcw.gov.ph. Ayan. At sa punto pong ito, Ms. Sharon, ayan, nais na natin muling pasalamatan si Attorney Maria Sofia Isabela P. De Castro sa pagpapaunlak niya sa ating paanyaya dito sa ating Tinig ng Kababaihan. At syempre, sa pagbisita in person dito sa ating studio. Oo, hindi tayo Zoom ngayon. Talagang live na live. Thank you, Attorney P. At salamat din po sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services na pinamumunuan ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong broadcast, ngayong araw. Ayan, muli po, ako po si Sharon Enriquez. Salamat, Ms. Sharon, at salamat din sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming Chairperson Ermelita V. Valdivia at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. Ako naman po si Hany Castro. Tandaan po natin, ang Magna Carta of Women ay hindi lamang para sa akin o para sa amin ni Ms. Sharon at ni Attorney P, sapagkat ang batas po na ito ay para sa lahat ng mga kababaihang Pilipino. Kaya't alamin, gamitin at i-enjoy natin ang ating karapatan. Tama yan, Ms. Hany. At mga ka-TNK, let us enjoy our rights as we also respect the rights of our fellow human beings. Kaya salamat and happy 16th anniversary sa ating Magna Carta of Women. Mga ka-TNK, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode na ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di matatawa.